alang-alang sa aming Panginoon sa Kristo. Inisip ko kami sa kamalian, pagkakasala, paglabag sa iyong mga kautusan, pagkukulang sa iyo. Tunghayan mo po, O Diyos, ang pananampalataya ng iyong iglesia. Patuloy po nawa na maluwalhati ang iyong pangalan sa aming pagtitipon at sa lahat ng aming gagawin. Purihin ka, aming maluwalhating Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ngayon pong pagsisimula ng napakabilis na po ng panahon Ngayon po ay March 3. Parang kailan lamang po ay kapapasok lamang ng taon. Salamat po sa biyaya ng Diyos sa atin, sa sustaining grace niya sa atin. At ngayong buwan ng Marso ay ang tinatawag po na nagkakamali ay Fire Prevention Month. At dito sa buwan na ito ay balita sa radyo, sa TV at sa mga dyaryo ang kabi-kabilang mga sunog, kabi-kabilang mga paglagablag ng mga apoy mula sa mga tahanan, sa mga residential area, gayon din hanggang sa mga factory. At nakakalungkot na napakaraming mga napipinsalang mga bagay. At hindi lamang mga bagay, kundi marami ring buhay ang nawawala. At habang pinagninilayan ko po ang mga nangyayari, at sakto sa text na aking devotion, sa personal devotion ko po, at habang na-imagine ko siguro ang hirap ng mga martir noon. Nabasa ko rin sa isang artikulo ang isa sa mga torture na ginagamit sa mga unang Kristiyano ay apoy. Tulad po ng pagsunog sa kanila, ginagawa silang mga human torches. So, could you imagine yung torture, yung suffering na kanilang dinaranas? Tayo nakakaranas tayo ng katindihan ng init, pero sila ay grabing torture yung kanilang dinaranas. At kung ikukumpara natin yung suffering natin sa kanila ay alang-alang sa Ebanghelyo, ay masabi natin na hindi ito ganun ka tindi. Ngunit hindi naman nito ini-invalidate yung ating mga suffering, yung ating pagdurusa alang-alang sa mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. At katotohanan po ito, mga kapatid, na bagamat tayo ay dumaranas ng matitindi at matitinding mga pagsubok sa ating mga buhay, pasakit, alang-alang kay Kristo at sa kanyang mabuting balita. Ngunit sa ating pakikipag-isa sa Kanya, kay Kristo, ay mayroong kaloob na masaganang kaaliwan sa atin ng Diyos na siyang mabuting Ama. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng 2 Korinto, Kabanata 1. First, 2 Corinthians chapter 1, verses 1 to 5. So, mag-focus lang po tayo sa verses 3 to 5. Pero hayaan po ninyong basahin ko sa inyo ang buong verses 1 hanggang verses 5. Hayaan po ninyong basahin ko ito sa inyo sa wikang Filipino, sa Tagalog. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, magitan ng sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. 2 Corinthians chapter 1, verses 1 to 5. Ito po ang sinasabi, mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na si Timoteo, sa iglesia sa Corinto at sa mga hinirang ng Diyos na sa buong Akaya, sumainawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Kristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa lahat ng ating mga kapigatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin po ang pagbasa ng Kanyang salita.
So, karon lamang po tayo ng um, konting background po kung anong kung bakit naisulat ang text po na ito. So, sunod po ni Apostol Pablo ang ikalawang Korinto, kanya ikalawang sulat sa kanila mula sa Macedonia around nasa 55 to 56 AD. So, ito ay sinulat after niya maisulat din ang unang sulat niya sa mga taga-Korinto. At ang tema, ang pinakasentral na tema ng ikalawang Korinto ay ang relasyon ng suffering at ng kapangyarihan ng Espiritu sa gitna ng paghihirap at gayon din sa patuloy na pagdedepensa ni Apostol Pablo sa kanyang apostolic life ministry at mensahe na patuloy na kine-question ng kanyang mga opponents. So, they argue, sabi ng mga opponents ni Apostle Paul na kung totoong si Apostol Pablo ay totoong mensahero ni Kristo, apostol ni Kristo, siya ay dapat hindi dumaranas ng matitinding pagsubok. Kung siya ay puno ng Espiritu ni Kristo, siya ay dapat hindi nagkakaroon ng ganong mga pagdurusa. At madalas, ganito rin tayo, no? Ang ating inclination, dahil sa ating nature, ay gusto natin na lahat ng problema, ng paghihirap natin na pinagdaraanan ay kaya natin ayusin. Tinatry natin itong ayusin, sinusubukan natin tukuyin ang pinagmumulan nito, at himahanap tayo ng iba't ibang mga paliwanag kung bakit natin pinagdaraanan ang mga ito. At makita natin dito sa ating text na binasa mula sa 2 Corinthians chapter 1 verses 1 to 5, pinasimulan ni Apostol Pablo ang chapter na ito by speaking grace and peace to its readers. The Corinthian church, biyaya, God's undeserved generosity and peace, a reconciled relationship, an undeserved blessing and reconciliation na nagmumula lamang sa ating Diyos at Ama at sa Panginoong Kristo. Ito ang good news. Pinasimulan niya ito na pinaalalahanan niya ng biyaya. Sila ay niligtas ng Diyos alang-alang kay Kristo. Para sa marami, lalo na sa mga hindi mananampalataya, sa gitna ng matinding paghihirap, ang kanilang tendency, ang ating tendency, ay sisihin ng Diyos sa halip na purihin ng Diyos. Ngunit, gaya ng ating napag-aralan noong nakaraan sa nakaraang devotion last week sa buhay ni Job, gaya ni Job at ng Apostol Pablo, nagkaisa sila sa isang tinig upang purihin ng Diyos sa gitna ng hindi maipaliwanag na pagdurusa. At inaanyayahan din nila tayo na purihin ang Diyos, samahan sila sa pagpupuri sa Diyos at tignan siya na karapat-dapat sa ating pagsamba kahit sa gitna ng ating paghihirap. Ano nga ba ang ating matututunan sa tekstong ito? Isa lamang po ang ating punto, ang dakilang pagpapala ng kaaliwan upang makaaliw rin tayo sa mga dumaranas ng matinding pagsubok at paghihirap. Sa una po ay siya ang ama ng kahabagan. He is the author of mercy. Mapapansin po natin dito, hindi po sinabing ng kahabagan, kundi ng mga kahabagan. It is it was in a plural form. So ito ay marami, masagana ang kahabagan ng Diyos. Maraming pagkakataon ay pinamalas ng Diyos sa atin ang kanyang kahabagan. At sa paanong paraan? Ang mercy, ang grace ay binigay sa atin ang bagay na hindi karapat-dapat natin tanggapin. Ito ay biyaya. At ang mercy naman ay hindi binibigay sa atin yung dapat na, ay yung deserve natin. Ano ba ang deserve natin ng mga makasalanan? Ito ay galit. Ito ay puot ng Diyos. Ngunit alang-alang sa kanyang anak na si Jesucristo na siyang nagdanas ng puot ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, hindi binigay sa atin ang puot na ito
Bagkus ang binigay sa atin ay ang kaniyang biyaya. Makikita rin natin dito na siya ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. He is the God of all comfort. Ang Diyos na nag-aaliw sa atin. Marahil minsan, pag maranas tayo ng mga pagsubok, gusto natin lagi at ang nagdudulot sa atin ng kaaliwan ay ang malaman natin kung ano ba yung pinag-uugatan ng pinagdaraanan natin. Marahil nasasabi natin, kung naiintindihan ko lang ang sitwasyon, kung naintindihan ko lang kung bakit ito nangyayari, mas maayos siguro ang pakiramdam ko at kakayanin ko ang mga nangyayari. Ngunit, gaya ng inihayag ng Diyos kay Job, at gayon din kay Apostol Pablo sa kanyang mga sinulatan, ang tunay na kaaliwan at kapanatagan ay dumarating lamang sa pagkilala sa Diyos bilang Diyos. Sa pagkaalam sa katotohanan na siya lamang ang makapangyarihan at may kontrol ng lahat ng mga bagay. Let's take note of this po. We are not romanticizing suffering. By what means? We are not imposing an idealized view of the experience of suffering, making it look more appealing than it really is. But rather, we are speaking the truth here. The only truth that comes from the living Word of God. Pangatlo, sa text natin, makita natin upang tayo rin ay makapagbigay aliw sa mga dumaranas ng matinding paghihirap. Dito binigyan tayo ni Paul ng purpose sa ating suffering. God comforts us in our afflictions so that we are equipped to comfort others. Paano tayo makapagbigay ng kaaliwan sa iba? Paano natin sila madadamayan? Kung sa sarili nating mga buhay ay hindi tayo nakaranas aliwin ng Diyos. At ito ang isa sa problema ng mga prosperity gospel preachers and doon sa mga sumasalig sa claim it, name it, claim it, sa mga pagpapayaman na ginagamit ang pangalan ng Diyos na silang nabubuhay sa kanilang best life now, ay walang kakayanan na magbigay ng anumang tunay na tulong o aliw sa mga nagdurusa. Sila ay tulad ng mga kahabag-habag na mga aaliw ni Job, na itinuturo kung bakit siya nagdusa at kung ano ang kailangan niyang baguhin upang makaahon siya sa pagdurusa. Subalit wala silang maibigay na tunay na kaaliwan sa kanya dahil hindi nila siya nauunawaan. At ang panghuli, ay nang lagi natin naririnig, ano ba yung kahabag, ano ba yung comfort na ibinibigay sa atin ng Diyos? May iwan sa atin itong tanong, ano ba yung kaaliwan na binibigay sa atin ng Diyos? Ito ba ay isang warm, comfortable feeling? Pakiramdam, mainit na pakiramdam na parang nagdulot sa atin ng kapanatagan? Ito ba ay isang parang inner sense of well-being na parang nandoon tayo sa alapaap? Ito ba ay parang nahahay, parang sabi ng iba, ay parang nahahay, na parang mga nalalasing, na parang yun ang kanilang experience ng mga Pentecostals at ng ibang mga masyadong ma-appeal sa emotion. O kaya, ang kaaliwan na ito ay isang batong matibay, tunay, na pwedeng maging angkla ng ating mga kaluluwa sa gitna ng mabagyong karagatan na hinahampas ng nagngangalit ng mga pagsubok. Sinabi sa susunod na talata, sa verse 5 po, tingnan po natin, sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan sa Kanya. Sa mas formal na salin sa Tagalog, sa King James Version ay ganito. Sabi sa ang Biblia 2001, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Sabi sa King James, for the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Ang kaaliwan na matatanggap natin o patuloy nating natatanggap mula sa Diyos ay hindi isang maulap na pakiramdam, isang parang nakakahay na pakiramdam.
Ito ay kasing totoo ng mga pagdurusa ni Kristo. Mga pagdurusa na masaganang umaapaw sa atin. How ironic, no? Ito yung kaaliwan na tinatanggap natin, yung pagdurusa daw ni Kristo. Naaaliw tayo ng Diyos dahil ang Diyos sa persona ni Kristo ay pumasok sa ating pagdurusa. Tayong nasasadlak sa kasalanan, tayong nasasadlak sa kadiliman, walang anumang pag-asa, labas sa Diyos, hiwalay sa Diyos. Siya'y pumasok sa atin. Siya'y mula sa Diyos, na Diyos din na totoo. Siya ay nagdusa para sa atin. Siya ang banal at makatuwirang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sagana sa atin ang kanyang mga paghihirap. Kaya dito natin makikita ang ating kaaliwan. Na sa gitna ng mga pagsubok, makikita natin, tuloy nating madarama si Kristo na siyang napako sa krus ng Kalbaryo. At dito tayo makatagpo ng kaaliwan sa mga paghihirap ng Kristo. Nakatagpo tayo ng kaaliwan sa krus ni Yesu Kristo. Ito ang focal point ng pagdurusa. Bagamat ng isang Kristiyano. Bagamat katulad natin, ang mga hindi mananampalataya. Ngunit meron tayong pag-asa, meron tayong kaaliwan. At ito ay makikita natin sa persona ni Kristo at sa kanyang paghihirap sa krus. The comforts of the cross and the sweetness of the gospel are the savored most deeply in the midst of sorrow. Therefore, sabi ni John Piper, if you experience this paradox of emotions, sorrowful yet always rejoicing in the cross of Christ, you will never have to pretend again. Kaya patuloy ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo, sa ating mga hindi sumasampalataya, hindi nagsisisi. Bukas ang kaligtasan, ang pinto ng kaligtasan. Tayo ay magsisi at sumampalataya kay Kristo dahil siya lamang ang ating kaaliwan. At itong mga salitang ito naman ang para sa ating mga sumasampalataya, tuloy na humahawak sa mga pangako ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Ito ang sabi sa atin sa unang tanong at sagot sa Heidelberg Catechism o sa Katekismong Heidelberg. Ito ang sabi, unang tanong, ano ang tangi nating kaaliwan sa buhay at sa kamatayan? Ito ang sagot, na hindi ko pagmamayari ang aking sarili. Sa halip ako ay pag-aari sa katawan, sa kaluluwa, sa buhay man o sa kamatayan ng aking tapat na tagapagligtas na si Yesu Kristo, na binayaran niya ng buo ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo. At pinalaya niya ako sa lahat ng kapangyarihan ng diablo. Iniingatan rin niya ako sa paraang kung walang pahintulot ng aking amang nasa langit, ay walang malalaglag kahit isang buhok mula sa aking ulo. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay nagkakatugma-tugma para sa aking kaligtasan. Dahil dito, sa magitan ng kanyang banal na espiritu, ay binibigyan din niya ako ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At ginagawa niya akong taos-pusong sumasang-ayon at handang mamuhay mula ngayon para sa Kanya. Papuri sa ating Diyos na siyang Ama ng lahat ng kaaliwan at sagana sa lahat ng kahabagan, sa pagitan ng Kanyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming mabuti, Bus ng mga baging Ama, ang Ama ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa muling pagpapaalala sa amin ngayong umaga, mula sa iyong mga salita, sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Ikaw lamang Diyos sa pinagmumula ng lahat ng kaaliwan, kahabagan sa gitna ng lahat ng pinagdaraanan namin. Kami na iyong mga anak, mga hinirang mo tungo sa buhay na walang hanggan, kaming mga naririto, mga manlalakbay. Nawa, patuloy kami na manangan sa salita mo, panghawakan ito, tuloy na sumampalataya kay Kristo at patuloy po nawa na samahan
palakasin ng banal na Espiritong patuloy na naghahati sa aming mga buhay. Tuloy din po, Diyos, sa mga uli namin gagawin ngayong pag-aawitan, pakikinig ng iyong mga salita, pag-aaral ng iyong mga salita, uli kang maluwalhati. Uli namin matanggap ang iyong kagalakan, kaaliwan at kapayapaan na kaloob ng banal na Espiritu sa amin. Ingatan niyo rin po ang aming mga kapatid na papunta pa lamang po. Ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Purihin po kayo sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesus. Amen.